Ilang mga opisyal ng gobyerno gaya ni Senator Francis Cheese Escudero, Vice President Sara Duterte at Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang nagtuturo kay former House Speaker Martin Romualdez bilang mastermind sa umano'y katiwalian sa pamahalaan, partikular ang maanumalyang flood control project. Matatandaan na nagbitiw si Romualdez sa kaniyang posisyon sa Kamara upang mailayuan niya ang kapulungan mula sa mga paratang ng katiwalian na ibinabato laban sa kanya. Sa isang media forum sa Senado nitong Lunes, siya ang idinidiin ni VP Sara na sangkot hindi lamang sa FCP, pati na rin anya sa issue ng online gambling at ngayon lamang umano ito lumutang dahil sa mga naglakas loob na magsalita sa publiko ng mga testigo. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So ganun talaga yung modus nila. Gayon din na ang mariing pagpukol ni Escudero sa pangalan ni Romualdez sa plenaryo nitong Lunes. Hindi ako matatakot banggitin ng paulit-ulit ang kanyang pangalan, Martin Romualdez. At ipaglalaban kong ipatawag at imbestigahan si Martin Romualdez at lahat ng kanyang mga kasangkot at kasama. Ginoong Pangulo, mga minamahal kong kababayan, kung nais niyong lumitaw ang katotohanan, kung nais niyong panagutin ang tunay na salarin, kung nais po niyong makulong ang tunay na may kasalanan, huwag ninyong kampihan si Martin Romualdez. Punitin natin ang script ni Martin Romualdez. At higit sa lahat, huwag magpadala, huwag sabayan, huwag maniwala sa sarswela na nilalako ni Martin Romualdez. Habang kamakailan ring nagsalita si Magalong tungkol sa issue at kanya ring idinawit si Romualdez sa kickback case sa national projects. Matatandaan na nagbitiw bilang Special Advisor ng Independent Commission on Infrastructure si Magalong upang mapangalagaan niya ang integridad ng pamahalaan kontra korupsyon. Pinuna naman ito ng ilan, gaya na lamang ni Ka Eric Celis, dating program anchor ng isang media outlet. Ayon sa kanyang kamakailang social media post, iniutos umano kay Magalong ng Pangulo na itigil ang investigasyon na may kaugnayan kay Romualdez at tumanggi rin umano si Magalong na makipagpulong sa Malacanang at sinadya rin umano niyang isnabi na ang Pangulo. Mariin namang kinondena ni Chairman Emeritus ng 4 na sibiko at makabayang organisasyon na si Dr. Jose Antonio Goytia ang pahayag na ito ni Celis at sinabing pawang kasinungalingan ito at walang ganoong utos mula sa Pangulo. Giit pa ni Goytia, hindi na ito bago dahil matagal nang nagpapakalat ng mga kwentong walang batayan si Celis. Nilinaw rin ni Goytia na bagamat may kalayaan sa pananalita, hindi nito sakop ang intended lying. Sa kasalukuyan, patuloy pa ang investigasyon sa umano'y kaso ng korupsyon kung saan sa huling pagdinig, lumutang ang isa pang testigo na retired Marine na si Orly Gutesa na isa sa itinuro ring boss ay si Romualdez. Kaugnay nito ay mariin namang pinabulaanan ni Romualdez ang mga paratang laban sa kanya at sinabing hindi siya kailanmang nagnakaw ng pondo ng bayan at hindi kailanmang tatanggap ng kickback mula sa mga proyekto ng gobyerno. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network.